hawak lang po sa kanya ay kaliwang kamay. Kaliwa lang. So, paano hawakan si tray? Ganyan lang, kasi patong. Ganyan lang. At ang pwesto po dapat ng tray ay nasa kaliwang side ng katawan mo. At dahil ako ang magsaserve ng pagkain, ang pwesto ko po dapat sa lamesa is kung nasaan po ang kanang kamay ng kakain. So, kung ako ang kakain, andito ako nakaupo, yung magsaserve saan nakapwesto? Dito. Kasi ito yung kanang kamay ko. Intindihan? At kung dito naman yung kakain, asan ang kanang kamay ko? Ito. So, saan po ang pwesto ko? Ito. So, lagi titignan, asan ang kanang kamay niya? Doon ako po pwesto. Intindihan? Tapos, dahil Middle East country yan, bawal po sa kanila na kaliwang kamay ang pagsaserve mo ng pagkain. Kaya, si kaliwang kamay ay panghawak lang ng tray. At ang kanang kamay, yun po yung maglalagay ng pagkain sa lamesa. Okay, so start ko na po. So, dalawang procedure po ito First procedure na gagawin ko, ito po ay tatawagin nating table setting. So, first thing to do, ulitin ko. Ito po yung task na kailangan nyo pong magsalita. Bawal bumulong. Excuse me na. Kailangan malinaw po. Okay po ba? So, unang gagawin, bago mag-serve ng pagkain, syempre dapat po malinis ang lamesa. Excuse me ma'am, may I clean your table? Atras, yuko, punas po ng 3 beses. After mapunasan, next po natin, dapat presentable ang lamesa. So, dito po natin kukunin si centerpiece at placemat. Excuse me ma'am, here's your centerpiece. So, ilagay sa gitna, then ilatag po si placemat. After po natin may serve, next po natin is condiments. So, pag sinabi po natin condiments, ito po yung lagayan ng asin at paminta. Na most common use doon sa 3 pagkain na ihanda nyo. Ano yun? Soup, appetizer, at main dish lang. Excuse me ma'am, here's your condiments. So, ang pwesto po niyan sa taas po ng placemat. So, after ng condiments, dito na po natin isi-serve si flatwares or silverwares. So, dito, babalikan nyo, ano ba yung niluto kong pagkain at ano ba dapat ang pangkain. So, ano ulit yung ninanda natin? Soup. Ano kailangan sa soup? Soup spoon. Appetizer, may 2 klase. Pag clubhouse ang sinerve ko at tinapay yun, may kutsara, tinidor, kutsilyo? Wala, kasi may tinapay. Ibig sabihin, kakamayin, finger food. Pero kung isuserve mo ay salad, meron dapat salad fork at salad knife. Next, main dish. Anong bawal sa ibang bansa? Walang kutsara. So, dapat ang ipukunin lang po natin, dinner fork at dinner knife. Pero pagdating kay dessert, balikan ang hinanda. May cream ba yun o wala? Pag may cream, kutsarita ang kukunin. Pero kung prito, like banana roll, tinidor ang kukunin. Naintindihan? So, dito, magdi-decide ka base sa pagkain na isi-serve mo. Paano ba siya kainin? Naintindihan? So, excuse me ma'am, here's your flatwares. Tandaan, lahat po ng tinidor nakapwesto po sa kaliwa. So, ang arrangement, salad fork, dinner fork. Pagdating po sa kanan, lahat po ng kutsilyo, dinner knife, salad knife, soup spoon. Pero pagdating sa dessert, ang pwesto po niyan nasa taas. So, ganyan po ang arrangement ng utensils. So, kung meron akong pangkain, dapat may pantulak. So, dito na po natin isasama si serviette. Pag sinabi po natin serviette, ito po yung pampuna sa sarili nung kumakain o kaya pang secure na hindi siya madudumihan. Serviette po ang tawag doon. Then, sabi ko nga, pantulak, kape. So, dito po natin kinukuha si cup and saucer with teaspoon at pang tubig, ang tawag po dito, water goblet. So, sasabihin, excuse me ma'am, here's your water goblet. So, ang pwesto nito ay sa taas ng dinner knife. Samantalang si cup and saucer, ang pwesto po niyan ay sa gilid po ni soup spoon. At tandaan din, ang tenga po ng tasa, dapat po ang arrangement niyan, naka 5 o'clock. 12, 3, 6. O, gawin mo lang 5. So, dapat slanting, hindi po tuwid. At ang serviette, nakapwesto po sa gitna ng placemat. So, ang tawag po dito sa ginawa ko ay American table setting. So, pakitandaan po, American table setting. So, dito po, ito yung merong specific instruction si assessor. Number 1, 3, and 5, mag-set up kayo ng lamesa. Pag yun ang narinig mong instruction,
mag-set up ng lamesa, ang tinutukoy ni assessor doon ay bumuo ka ng ganito sa lamesa mo. Meaning to say, hindi mo na kailangang i-demo, maglatag ka lang nito. Intindihan? Pero kung ang maririnig mo sa assessor mo, 2, 4, 6, start na kayo. Magsisimula ka ngayon sa inumpisahan kong demo. Excuse me, ma'am, may I clean your table? So, yun po yung difference. Ulitin ko, pag narinig mo ang instruction ay mag-set up ng lamesa, anong gagawin? Ito, walang demo. Pero pag narinig mo, start ka na, magsimula ka sa pagpunas ng lamesa. Yung ginawa ko kanina ng demo. Intindihan? So, ito po yung tinatawag nating Procedure A, Table Setting. So, dito na po ako sa next procedure. Ang tawag po natin dito, Food Serving. Ito na po yung oras na kailangan mo nang ihain yung mga niluto mong pagkain. So, first thing to do, excuse me ma'am, may I lay your napkin? So, kukunin mo si serviette at ipapatong mo dito sa upuan niya. Kung may nakaupo, sa lap po nung nakaupo. After ilatag si napkin, second step, magtitimpla ka ng kape gamit ang coffee maker. So, spill, open coffee maker, put 1 teaspoon of coffee. So, maglalagay ka ng kape dito. Put 1 cup of water. So, kunin si Pichel, kumuha ng tasa, sumukat, pagkasukat, isalin si tubig. Intindihan? After mailagay si kape at tubig, syempre, i-cover si coffee maker, takpan. So, ipasok po ito sa loob, cover. At dahil ito ay appliances, di kuryente, huwag kalimutan, isaksak. Pagkasaksak, on. So, dapat po yan umiilaw. Ulitin ko, lahat po ng di kuryente na gagamitin nyo bukas, literal nyo po yung paggaganahin. Hindi pwedeng kunwari lang. Okay? So, after natin magtimpla ng kape, next step is offer ng tubig. So, sa pag-offer ng water, kailangan po may bitbit na table napkin. So, ang arrangement ng napkin, 1/4, 3/4, din sa gitna po ang pitchen. Excuse me, ma'am, here's your cold water. Itaas si table napkin, magbuhos ng tubig. Gaano kadami? 3/4 ng baso. So, ganyan kadami. Hindi pwedeng kalahati, konti at higit sa lahat, hindi pwedeng wala. Kasi susukatin niya ni assessor, dapat 3/4 yung makikita ko. So, after ko mag-serve ng water, indication na po yan na maghahanda ka na ng niluto mo. So, ano ulit ang niluto mo? Soup, appetizer, main dish, dessert. Sa apat na binanggit ko, ano ang unang isa-serve? So, yun yung tanong natin. So, para hindi po kayo malito, just follow the arrangement ng utensils. Anong nauna? Soup. Anong sumunod? Salad. Anong sumunod? Main dish. Then sumunod, dessert. So, yan po yung susundin nyo para hindi ka maligaw. Okay po. Pero, ito kasing arrangement na ginawa natin ay para sa salad. Eh, paano pag finger food? Di ba wala to? Kasi kakamayin niya, tama? O, kailan po isi-serve si finger food? Siya muna. Finger food, soup, main dish, dessert. Ulitin ko. Pag ang appetizer mo ay salad, ang mauuna, soup, salad, main dish, dessert. Pero pag ang appetizer mo ay finger food, ang unang isi-serve, finger food, soup, main dish, dessert. So, huwag kayong malito doon. Okay, so balik ako sa salad. So, magsiserve na ako. Una daw ay soup. So, kunin si soup. Excuse me, ma'am. Here's your clear soup. So, kunin si soup gamit si underliner. Kunin ang pangkain na soup spoon. Mainit si soup, tama? Ma'am, be careful, it's hot. So, after i-serve, bust out. Pag sinabing bust out, ligpitin mo na agad. Are you done? May I bust out? So, sa pagligpit po natin, unang kinukuha, utensil. Then, susunod po yung pinaglagyan ng soup. Hindi pwedeng magkasama. Bakit? May instances pwedeng dumulas, sumabit, matapunan po siya. So, after ng soup, sabi po sa arrangement ng utensils, next natin ay salad. So, excuse me ma'am, here's your chef's salad. Anong pangkain? Salad fork, salad knife. Are you done? May I bust out? Kunin sa utensils, then sunod po yung pinagkainan. After ng salad, next natin ay
Main dish. So, saan nakalagay ang main dish? Dinner plate. Excuse me, ma'am. Here's your pesto pasta. Anong pangkain? Dinner fork, dinner knife. Are you done? May I bust out? Ligpitin si utensils, plato, then ang huli, condiments. Kasi para saan lang po yung condiments? Soup, tapos mo na. Appetizer, tapos mo na din. Main dish, katatapos lang. So, wala na po siyang silbi doon, kaya kunin mo na. So, after po natin sa tatlong pagkain, be mindful, baka ubos na yung tubig niya. So, we need to offer water ulit. So, excuse me, ma'am, more water. O, konti lang. O, kahit wala na. Next, dahil tatlong pagkain may tendency makalat. Excuse me, ma'am, may I crumbs your table? So, punas lang po tayo ng isang beses. Once na malinis na po yung area, ano na lang hindi ko sinaserve? Dessert. May cream o wala? Meron, kasi kutsarita. So, dapat, si coffee jelly, almond jelly, at fruit salad ay saan nakalagay? Dessert cup. So, excuse me, ma'am, here's your coffee jelly. So, sa paglagay po ng dessert spoon, pataog. Are you done? May I bust up? Kunin si kutsarita, din yung pinaglagyan ng dessert. After ng dessert, gusto daw magkape ng amo mo. Ano kailangan sa kape? Sugar and creamer. Excuse me, ma'am. Here's your sugar and creamer. So, kung saan nakapwesto si condiments, doon nyo po yun ilalagay. Kaya dapat wala na yung condiments. After may serve si sugar and creamer, ask muna si amo kung isuserve na ba yung kape. Excuse me, ma'am. Would you like me to serve your brewed coffee? Gamitin ng dalawang daliri sa kamay, buksan po si tasa, then puntahan yung tinimpla mong kape. Nakasaksak pa, o turn off, plug out, kunin yung na-process na kape, mainit, ipatong sa napkin. Excuse me, ma'am, here's your brewed coffee. Buhos, mainit nga, di ba? Ma'am, be careful, it's hot. Ilagay si pitcher, then tsaka pa lang po ninyo ilalagay sa gitna yung may kape na. Bawal maglagay ng kape na nasa gitna ang tasa. Baka po kasi matapunan si amo. So, after ng kape, next step, final bust out. So, pag sinabi natin final bust out, lilikpitin nyo po yung 4 na bagay na nasa lamesa. Ano-ano yon? Excuse me, ma'am, are you done? May I bust out? Item number 1, serviette. Item number 2, cup and saucer with teaspoon. Item number 3, sugar and creamer. Then last item number 4, water goblet. So ito po yung 4 na sabay-sabay nyo pong liligpitin. So after po mailigpit yung 4, babalik po ulit kayo sa amo ninyo na wala pong hawak na tray to ask question. Ano itatanong po? Excuse me, ma'am, is there anything else? Baka may pahabol. Kung wala, kunin ulit si tray. Ma'am, may I clear your table? Ligpitin nyo na po si placemat and then centerpiece. To end the demo, syempre huwag kalimutan, punasan ulit sila mesa. So, doon po natatapos ang table setting at full serving. Any question?